To our third province along the Cagayan River, Viajeros. 4 na oras mula sa Quirino ay mararating na natin ang probinsya ng Isabela. Kilalang lugar na to bilang corn capital of the Philippines. Unang activity sa itinerary natin, syempre pagkain muna. Nakakapagod yung biyahe. Okay, mga biyahero, nandito tayo ngayon sa Mangi Food House. Mangi ay iba nag-term ng mais o corn bilang nandito tayo ngayon sa corn capital of the Philippines. Siyempre, hindi nila palalampasin na gumawa ng mga iba't ibang klaseng pagkain gamit ang corn. Now, depende yan eh. Like for example, meron tayong carbonara. Yung kanilang pasta ay made out of corn flour, which is around 40% yata. Same goes with their tacos. Kaya nakikita nyo, bakit color ube or color purple? Dahil anong klaseng corn yon? Ito yung tinatawag nilang purple corn. Kaya nagiging ganyan yung kulay. Pastillas, no? Pastillas din, gawa din sa corn. Lahat gawa sa corn. Pero kahit yung kanilang kape, na apparently, this is, kumbaga ito kasi parang concoction na lang nila to no? But this one kasi ever since before, mga matatanda ito na yung ginagawa nilang kape. At nakakatawa lang din, sabi nga ni ate, na parang meron kang cereals. Dahil nga sagana sa mais ang Isabela, matagal nang naging tradisyon ng mga taga rito ang paggawa ng corn coffee. Don't expect na may hit siya o may caffeine dahil, well, wala talaga siyang caffeine. So you can take it kahit malapit ka nang matulog, walang problema. Now, okay din dito sa corn coffee. Okay, it doesn't taste like coffee beans, pero andun yung essence ng roasted something. Roasted something at sarap din yung hagod dahil yun medyo it's warm, it's roasted. So parang kape nga din. Now, if you take a closer look, apparently naging dessert din to dahil gumagamit sila ng sugar and milk. That perfect combination. So para sa mga may sweet tooth dyan. Isipin mo, kape na parang champurado. Ganon. Okay siya. Interesting. Very good. Pagkatapos natin magpainit ang sigmura, time to discover Ilagan City. Chill lang tayo nakaupo dito sa City of Ilagan, kung saan nakasituate nga yung pinakamalaking rocking chair in the whole wide world na gawa sa Nara. Now, bakit? Dito yan sa City of Ilagan, kung saan mayaman sila sa Nara, at kung saan kaya naging rocking chair to dahil ito yung simbolo ng kanilang pangunahing pangkabuhayan, which is furniture making. And you surely won't miss this huge rocking chair dahil situate siya sa puso ng Ilagan to Ang dami mga kotse. Kakaroon na nga ng traffic Pero anyway, chill lang tayo dito. Relax lang tayo dito. Yan. Ito yung normal size ng butaka. Di ba? Correct. Nandito tayo ngayon sa Butaka Street dahil nga, I guess, dito nga ginagawa yung mga butaka katulad niyan. Kuya, sige, please. Ito ba yung starter kit nyo? O sige, ano po ba Tapos magpa-pattern po. Ano yung usually na klaseng kahoy yung ginagamit nyo? Nara po. Nara. Bakit Nara? Yan po ang pambansang kahoy. Pambansang kahoy. Bakit yun yung pambansang kahoy? Matibay ba siya? Ano yung mga qualities ng Nara? Bukod sa pagiging matibay. Yung mga grains niyo po, nakikita niyo po lang. Dahil matagal nang naging hanap buhay ng mga taga rito ang paggawa ng butaka, unti-unti ring naubos ang mga puno ng Nara. Para maipagpatuloy nila ang paggawa ng butaka, nagtatanim na ang mga lokal sa kanilang mga bakuran ng Nara. Ito ang Mini butaka. anong parte po ito? Upuan! Ito yung upuan! So, ninunumero nyo na lang para alam nyo yung parte. So, nagkakaroon kayo ng linya para alam nyo kung ano, kumbaga parang modular na lang siya, no? Dinidikit na lang. Lego. Parang Lego.
Sa unang tingin, mukhang mas pinadali lang dahil sa mga pattern. Gano'ng katagal bago makagawa ng isang ganito? Ang isang piraso po, isang araw. Isang araw? Ang tagal naman. Ganun po kahirap. Yun. Kapag ganun kalaki, Isang araw lang din po. Kung ano yung paggawa sa... Parehong-pareho? Ganun din sa mga. Kasi ito po, mabusisi po yung... mabusisi din. Ano mas mabenta? Itong maliit o yung mas malaki? Ito maliit. Mas mura yan. Magkano to? 300 po. Saan ginagamit? Sa mga tumindi? Tourism po. Yung mga pumupuntang dayo po. Souvenir nila. Ah, souvenir lang. Patungan ng cellphone siya. Patungan ng cell. Pwede rin. Ano? Wait lang. Adali lang, ha? Lumaki yan. Sa iba't ibang lugar na nabisita natin, hindi talaga mawawala ang kakanin at hindi magpapahuli ang probinsya ng Isabela pagdating dyan. Meron po ba kayong shotgun sa loob? Eh, wala po. Kasi parang gumagawa kayo ng bala ng shotgun. Bala lang po ang sa Bala amin. lang, bala Opo. lang. Wala pong shotgun. So, ito, alam mo, ang dami na namin talagang na-feature na kakanin na delicacy talaga sa buong Pilipinas. Pero mukhang iba na naman yata to, no? Ano po ba yung... Anong klase yan? Malagkit na kanin. Tama? Opo, malagkit na kanin. Opo, malagkit na kanin. Tapos noon, ano pa yung halo? Yung nyug po. Nyog. So, ito, ano na siya? Matamis na. Opo. Ayun. Teka, ano nga palang pangalan nito? Inatata po. Inatata. Opo. So, bakit inatata po? Eh, base po doon sa kwento-kwento po nila, pinagsama daw yung ina at tata. Yung parang... Inay at tatay. Parang Opo. ganon. Yun naman pala eh. Kaya naging Inatata ang pangalan ng kakanin na to dahil produkto ito ng tiyaga at pagmamahal ng mga nanay at tatay. Magkano po yung benta nyo? Ano ba? Kada isang dosena o... Ay, 30 pesos po doon sa 30 pwesto. pesos? Opo. Sa pwesto po. Mabili to siguro pag New Year. Opo. Saka pag, ano, yung piyesta ng patay po. Pati pesta ng patay. Opo. 2, 4, 6, 8. Ah, so isang dosena nga po. 10 lang po. Hindi ako marunong. Alam mo talaga, bumabaksak nga po talaga ako yun. 2, 4, 6, 8, 10 nga. Ito pwede na kainin. Pwede na po. Pero, sinisteam nyo pa itong mga to. Opo, kasi po ito luto na siya, pwede na pong kainin. Okay. Pero kasi itong dahon niya, siya lang yung ini-steam po para lubos ang... Para maganda yung kulay? Opo. Tapos lalabas po yung ano na yung pagka... yung parang yung langis niya. Para lang Sumara. Pasensya na naman. Sige po, okay. Naka 60 pesos na ako. Wala pa sir. Wala ba ba? Wala pa. Yung dalawang ganito na yun. No? Ang sarap. Hindi siya ganun katamis. Ayun lang, no? Paano siya tinatanggal? Paano po yan? Ah, okay. Mama! Pahingit! Ganun din yung lasa, sarap pa rin.